Magandang araw din po! Bago kayo magsiupo, tiyakin niyo muna maayos ang inyong mga upuan at walang kalat sa inyong mga paligid. Arlie, bilang kalihim ng ating klase, sino-sino ang mga lumiban ngayong araw? Wala po lumiban ngayong araw. Ayan, natutuwa naman ako na wala lumiban sa klase ngayong araw. Umarap na kayo sa inyong mga katabi. At sabihin, manahimik muna, Arlie. At sabihin, natutuwa ako na hindi ka lumiban sa klase ngayong araw. Sabihin nyo nga. Natutuwa ako na hindi ka lumiban sa klase ngayong araw. Ayan, mayroon ba kayong natandaan mula sa ating tinalakay na aralin kamakaraan?
Ayan po. Nakikita ba? Magiging matulungin po. Magiging matulungin o? Mabuting tao. Ayan. At dahil tama ka rin sa iyong kasagutan, maaari ka na Yay! kumuha ng pagpremyo sa atin. Sa kailangan. Gabon. Ayan. Dahil naging handa na ang inyong mga isipan, narito naman ang mga layunin na dapat nating matamo sa araw na ito. Pakibasa nga ang mga layunin. Levi. Ang dali lamang. Natutuwa ang katangian at taglay ng tauhan sa mga kabanata ng binasa. Nilalaan sa loobin, higit sa aral na natutuhan sa nabasang kabanata at nakabubuo ng isang slogan hamo sa aral na ipinakita sa kanya. At dahil nalaman na natin ang ating mga layunin ngayong araw na ito, magtungo naman tayo sa isang mahalagang tao na dapat natin makilala sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa ating akdang. Kilala niyo ba siya, klase? Tignan mo lang. Kilala niyo kaya siya? Hindi po po. Nakikita ba sa kabila? Ayan. Siya si... Francisco Balagtas. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at siya rin ang may akda ng ating tatalakayan na Florante at Laura na inilathala niya noong taong 1838 at sinasabi rin na noong isinusulat niya ang akdang Florante at Laura, siya ay nakakulong o nasa bilangguan at habang sinusulat niya ito, ang dahilan kung bakit siya ay nakulong ay dahil ipinakulong siya ni Mariano Capule. Tandaan ninyo kung sino ang nagpakulong kay Francisco Balagtas. Maliwanag ba, klase? Bakit po yung pinakulong mo, ma'am? Ayun, kasi si Mariano Capule ay isang may mataas na katungkulan sa noong panahon na iyon. Kaya malakas ang kanyang kapangyarihan upang magpakulong ng isang tao. Ayun, at sinasabi rin na si Mariano Capule ay kanyang karibal sa puso ni Celia. Ayan,
ba ako natapos na yung susunod? Dahil nalaman na natin ang mga salita na malilito tayo kapag tayo ay nasa aralin na
Naging babae si Florante? Opo. Yung parang Babae. Babae po. Sa pinaka-ilalim. Yan na. Ayan, maraming salamat. Bigyan nga sila ng isang mahusay clap. So, madali lamang. Ganito, mahusay clap na 1, 2, 3. Kayo ay kakatak sa inyong mga upuan ng 1, 2, 3. Mahusay. Ayan, gawin nyo nga. Sa dalawa, tatlo. 1, 2, 3, mahusay. Ayan, tignan naman natin ang pagtatanghal ng pangalawang grupo. Very good, okay? Ikawin na lang nung ikalawa, tsaka sa tatlong grupo. Okay, hindi. Ayan, maaari na kayo magsimula magtanghal. Mga lobby grupo. At ang maghuling. Hindi na MJ, okay. At ang maghuling grupo, itingin na ninyo sa pagdala ng ating Yan, bakit nakapag-present sila? Ayan. Dahil tapos na ang inyong pagtatanghal, nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayong araw? Tignan natin kung talagang nagustuhan ninyo gamit ang mga larawang ito. Ano ang nangyari noong sa pag-aaral ng sa Atenas sa Aralin 9? Gamit ang larawan na ito, sige nga. Levi? Si ano po, si Florante po, dinadala sa Atenas upang mag-aaral. Tapos sinalin niya po, okay. Ayan, ipinadala si Florante sa Atenas. Ang Atenas ay ito. Ayan. Ayan ang itsura ng kanilang paaralan. Sa Ingles, ito ay Athens. Ayan. Mukhang alam ni Arlene ang ating talakayan. Ang kasunod naman,
astrolohiya at matematika si Florante. Ayan, at dahil naging binasa si Florante sa mga asignatura na ito, ano kaya ang naramdaman ni Adolfo? Ingit po. Ingit po. Nakikita niyo ba ang ingit sa mukha ni Adolfo? Opo. Ganyan din ba kayo maingit? Hindi po. Masama po ang maingit. Tama na yun, no? Bakit kaya masama ang maingit? Tumayo ka nga, Levi. Kasi po, sabi ni Mama, naman daw po kayo yung Kasi sabi lang ng mama niya, masama ang maingit. Tama yun, ano? Dahil minsan, kapag tayo ay naiingit, hindi na natin naiisip kung ano ang ating ginagawa at naaapektuhan na ang ating nasa kapaligiran. Ayan, ang kasunod naman. Ano na kaya ang nangyayari sa larawan? Sige, Arlene. Ano paliwanag mo nga ang ating larawan? Ayan. Nakita ko din ang ingit sa kay Adolfo. At napansin na rin yun ng mga mag-aaral sa Atenas, gayon na din ang kanilang mga guro na hindi na bukal sa kanyang kalooban ang pagiging mahinhin at pagkakaroon ng isang mabuting asal. Kasunod naman, ang panghuling aralin na tayo. Ay, wala sa taas. Pasensya na. Ang aralin 11 ang dula-dulaan. Ano kaya ang nangyari? Sige, Marish. Ano ang nangyari batay sa larawan na iyong nakikita? Ayan, maraming salamat. Tama ang kanyang sinabi, ano? Naging totoo ang kanilang paglalabanan. Si Adolfo ay bilang Eteocles, si Florante pala, ay bilang Eteocles, si Adolfo bilang Polines, at si Menandro na kaibigan ni Florante bilang Prinsesa Yocasta. Ayan ba? Ayan. Siya ang ginanap niya ay babae. Ayan. At dahil dyan, ano ang kasunod na nangyari? Naglaban sila. Ano kaya yung... Okay na. Okay na yung part. Yung part na yan. Ayan, dahil natalakay na natin ang ating kwento ngayong araw, narito naman ang isang gawain. Upang malaman kung kayo ay may natutuhan talaga sa ating aralin ngayong araw na ito, kayong tatlong grupo ay bubuo ng inyong slogan gamit ang isang concept map. Alam niyo ba yung concept map, klase? Hindi po. Ayan, dahil hindi ninyo alam, ganito ang itsura ng isang concept map. Maayos na ba? Nakita na ba? Ayan, ang concept map na inyong bubuin ay kailangan mayroong 3 hanggang 4 na salita. At ang mga salitang iyon ay dapat makikita sa pagbuo ninyo ng isang slogan. At ang tema ng inyong slogan ay patungkol sa aral na inyong natutuhan sa ating kwento.
Okay na ako sa isip. Perfect. Anong puntos ang inyong nakuha? Sino ang nakakuha ng 8 hanggang 10 puntos? Dahil kayo ay mahusay ngayong araw, bigyan ninyo ng mahusay clap ang inyong mga sarili. At hindi magtatapos ang ating araw nang wala kayong inuuwing gawain na ito ang inyong takdang aralin. Para sa araw na ito, kayo ay guguhit ng isang poster na nagpapakita ng magpapahalaga sa aral na inyong nakuha sa kwento. Naiintindihan ba, klase? Inuhit ay ipapaliwanag ninyo sa loob ng 5 pangungusap. Ang 5 pangungusap na ito ay inyong ilalagay lamang sa likod ng inyong mga iginuhit. Narito ang pangangalan para sa inyong pagbuo ng poster. Nakikita ba ng klase? Ayan. Narito ang ating papuntayan sa pagbuo ng poster. Okay na, maraming salamat. Bago ko alisin yung mga nakalahat, makinig ka muna sa akin. Kita-kita natin kay Arabel na pinaghanda niya ang kanyang pakitang tuo mula sa kanyang pagkasalita hanggang sa kanyang IMs mahusay. Pinag-isipan yung kanyang mga estratehiya at maganda yung kanyang estratehiya sa mga pagbabasa at ang kanyang mga kagamitan ng pagtuturo. Maganda rin ang paraan niya ng pagkasalita, maliwanag at narinig ang bawat salita. May mga bagay na dapat magpakita na rin. Kaya halimbawa na sa paggawa ng slogan, hindi ko nakita ang rubric. Mas mainam na simula ka muna sa paghawa ng sagabal bago ang presentasyon ng gabay na tanong. Maganda rin kung ang pagganyak mo sa may pintuan ay inugnay mo sa papasok ng talakayan. Kasi hindi mo siya inugnay papasok ng talakayan. Pinagsenta mo na agad ang layunin. Kaya sa tanong kung ano kaunayan ng pagganyak sa kakaling. Ngunit ang maganda doon, binabalikan niya. No? Binalikan yung pinto. Paggamit ng pen sa IMs, dinidiscourage ko kasi yun kasi nga hindi na ba gamit sa susunod na section. Pwede siguro yung chalk na may pilay para magamit pa kaya nakabalot ng plastic yung IMs. Alisin din ninyo para sa lahat po, alisin ang IMs sa pagtataya. Kasi magte-test na. May sila makatingin sila dyan sa makasulat. Okay, makasulat sa pisang pen. Kaya gusto ko sana ikanta dahil satisfy na ako. So walang hinihintay ko kung ano yung purpose ng scroll na yun. Design lang pala siya. Hindi siya yan, title set. Okay. Di ba rin kayo sana yung presentasyon pagkatapos ng pagganyak ay parang hindi siya naikabit. Ay hindi siya nakakita sa klase. Kaya hinihintay ko anong kaugnayan yung pagganyak. Di ba nabusan? Ano yung pagkalahat mo? Yung ano po, yung maskara niya espada, yung katanong. May tanong ako ginawa. Pinasa mo ba sa klase yun? Kasi sana. Nakalimutan mo? Opo. Okay, sige. May pala, sige. Nahusay, maayos na rin.